Magandang araw muli mga kasama ko sa pag-aalaga ng kambing at aking mga followers na sumusubaybay dito sa aking vlog. Ngayong araw ay pag-uusapan natin ang procedure ng paggawa namin ng silage kagaya ng ipangako ko sa inyo. At una sa lahat, kailangan ay ma-chop muna lahat ng dapat i-chop na gagawing silage. Kung wala kayong chopper, pwede nyong gamitin siguro yung itak na lang ang pwedeng gamitin at upang sa ganon ay maputol yung mga maputol-putol nyo at magiging matabas ng maliliit. So, sa ganitong pamamaraan ay mas madaling isiksik sa lalagyan yung gagawin ninyong silage. Una sa lahat ay kailangan mayroon kayong container, meron kayong molasses at saka yung tape dahil yun ang pinaka-importante. Kung wala kayong tape, pwede yung goma. Basta kailangan maisara lang ng maayos at walang hangin na pumapasok. Kagaya niyan, nakikita nyo sinisiksik talaga upang sa ganun ay walang hangin na pumasok dyan walang hangin na matira dyan sa loob. Halos wala. Hanggat maaari ay mga 95% na walang hangin. Yung 5%, siyempre hindi mo naman matatanggal lahat. Pero yun ay negligible na. Kailangan lang siksikin at yung sukat ng molasses ay ang maglalagay dyan ay layer by layer. Kung nakikita ninyo, hindi naman namin na sinusukat yan kasi tansyado na yung aking mga tauhan yan. Kaya alam na nila yung timpla. Nasa sa inyo na yun kung paano nyo timplahin yung inyong gagawin kung sakali. Yan. Pero sa amin, nakuha na nung aking mga tauhan yung sukat. So, hindi na nila tinakatakal-takal pa. Wag lang masobrahan ng gusto kasi medyo maasim yan. So, tama yung katamtaman lang para ma-ferment ng maayos. Yan kasi kapag napuno yan ay hindi na kayang buhatin ng isang tao yung container na yan. Kaya nasubukan na namin yung malaking drum na 200 liters ang laman. Halos hindi namin maitulak, 3 kami nung gumawa kami noon. Kumuha naman kami ng mas maliit ng konti at pinuno. Medyo magaan-gaan na. Pero pinakamaganda at komportable itong ganyang kalaking container. Alam niyo kung bakit? Siguro mga 50 kilos yan. So, madaling itulak. At saka, advantage yan pag nagpakain ka ng kambing. Kung kaya nilang kainin yung lahat ng laman ng container sa isang araw, mas maganda. Hindi siya napapanis. Kasi pag mapanis, ayaw na ng kambing. Ayan, nakikita ninyo, tinitaypan na ni Ronnie, yung aking pinsan, yung nasiksik na gagawing silage. At sige mo naman, yun, pinagugulong na lang yung ginawa kasi baka isang kaban yung yung bigat niyan. Siguraduhin lang ninyo na mataypan ng maayos na at wala nang papasok na hangin.
Parang hindi masayang yung pagod. Dahil pagka pinasok ng hangin ay mangingitim yan at babaho. Hindi magagawang maganda. Kapag ang palatandaan ng maayos na silage ay nagiging golden brown yung kulay nung ginawa niyong silage at yung amoy ng bangalan na saging halos ganon. Medyo maasim-asim ang kanyang amoy pero mabango. Nakikita ninyo yan. Sige mo, itinutulak na lang yung container na yan. Kasi siguro yung container na yan ay naghalamang ng 100 liters yan yung pagkalam ko kung sa tubig. Ngayon, hindi kayang buhatin. Kaya pinagugulong na lang. At pabuti na lang, damuhan yan, madaling itulak. Ilalagay namin dyan sa aming kural at dyan na itatambak. Kasi kapag nagpakain kami ng kambing, dyan lang ilalagay. Dyan nakukuha. Hindi na mahihirapan sila. Ang bigat kasi niyan kaya kailangan pagulungin. Yung mga alagang naming kambing nung una ay parang ayaw nilang kainin. Pero natutunan nila, abay, sarap na sila. Alam nyo ba, sa oras ng tag-ulan, ay madaling magkasakit ang ating mga kambing, madali silang magtae. Kahit nasabihin natin napupurga yan, kapag yung basa lagi ang kinakain nila, ay yun na yung sanhi ng pagtatai nila. Kaya mas maganda rin yung dry matter pagdating sa pag-aalaga. Dahil mas secure yung kanilang kalusugan. Alam nyo, talagang mahirap naranasan na namin yan ng ang daming nagtae at maraming nalagas din sa aming mga kambing. Kaya nagsumikap kami na gumawa na kami ng silage para maiwasan yung pagkakasakit ng ating mga alaga. Ngayon ay meron kaming 20 container na aming paglalagyan ng silage. Lahat silage na yan. So, sana ay magsilbing inspirasyon sa inyo at patuloy ng pagsubaybay sa aking mga vlog at bibigyan ko kayo ng update lagi-lagi kung ano man yung aming gagawin. Ako ay nagpapasalamat sa inyong pagtangkilik. Maraming salamat po. At nagpupugay sa inyo si Mang Halcon. Mag-subscribe kayo sa YouTube channel, Halcon Goat Farm and Adventure.